Tara na po mga kapatid, labas na tayo. Mag-imbita na tayo ng mga panuhin sa ating mga isinasagawang pamamahayag. Ang mga pamamahayag ay lalong pinaigting na pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos. Pinaigting ng pamamahala. Alalahanin po natin, kung hindi tayo pinagtiyagaan, pinagsikapang akayin ng mga naunang kapatid, wala tayo ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Salamat sa kanila. Nagsikap sila, nagtiyaga na maakay tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay kasama na natin sila naglilingkod sa Panginoon Diyos, o maaaring yung iba ay nagpahinga na. Kaya yun din ang gagawin natin ngayon. Ipagmalasakit natin ng ating mga kaibigan, kakilala, mga kamag-anak. Aanyayahan po natin para makinig ng mga katotohanan na itinuturo sa ating mga sinasagawang mga pamamahayag. Ito po ba'y sariling kagustuhan lang ng pamamahala? Hindi po. Gaya ng alam natin na nasusulat ng Panginoon Diyos ang may ibig na lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Baka naman po, kapag sinusunod na natin ang aral na ito, kapag nag-iimbita na tayo, pagka dumaan tayo ng mga pag-uusig, pagtuliksa, o mga anumang uri ng hadlang, aatras na tayo. Huwag po. Hindi po tayo dapat umatras, sapagkat ipinagpaunan na sa atin ng banal na kasulatan kung papaano tayo mag-iimbita, pag-aakay. Sabi ng nasusulat na ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Pagka sinabing agawin, talaga po naman, nakagaya natin noon ay ayaw din natin. Baka kasama pa tayong nanunuligsa, kasama tayong nanguusig sa mga naunang kapatid. Pero narito nga tayo ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat inagaw nila tayo sa apoy. Pag sinabing inagaw, talagang ayaw ng tao. Kumbaga sa pagkain ay ayaw kang bigyan ng pagkain, inagaw mo. Pinilit mo magkaroon ng pagkain, inagaw mo sa kanya. Ganyan din po mga kapatid. Maaaring ayaw nila. Tayo rin noon ay ayaw natin. Pero dahil sa pinagsikapan nila, nagpilit na akayin tayo, ngayon ay mga Iglesia ni Cristo po tayo. Tara na po, labas na tayo. Ipaganyaya na po natin ang ating mga gawain.